Itong kaibigan na to ay isang chinito, isang heartthrob, isang hunk, at isang businessman, at isa ko rin matalik na kaibigan. Walang iba kundi si David Lupangco. Ikaw ko, pare. Sorry, si Mami kasi. David Lupangco. Mayroon BTR. Hi, my name is Agassi Ching. I'm 26 years old. From QC. Yes po, modeling, may konting commercials. Ako lang po si David Licao ko. Cute lang. Ganun ba sinasama sa BTR? Oo, kaya nga din ako eh. Happy ka naman na may mga projects pa rin kayo still ongoing ni Barbie. Oo, syempre I'm super blessed na makapareha ka sa gaya ni Barbie na I would say one of the best actress not just in GMA but also in the whole industry, di ba? Kaya mo na umiyak on the spot. Oo. Iyak ka ngayon. Kumakat talaga siya. Hindi natin tatapusin na wala tayong naririnig na joke kay David Licao. Yan! Okay, joke. Ay, prepared! Ano joke mo? Papakitaan tayo ni David ng isang malupitang TikTok. Sa is ng Patropic. 1, 2! Tanan, tanan, tanan. So what is up? It's your boy Aga, straight out of QC, rapping from Tandang Sora. Vlogging is the name of the game. And if you subscribe to my channel, I promise to keep you entertained. Okay guys, para sa video na to ay may nagbabalik na ating kaibigan. At dumalaw pa siya dito sa bahay. Itong kaibigan na to ay isang chinito, isang heartthrob, isang hunk, at isang businessman. At isa ko rin matalik na kaibigan. At napaka-pogi. Mas pogi nga lang ako ng mga 2%. Joke lang, mas pogi ito sa akin. Walang iba kundi si David Lupangco. Ikaw ko, pare. Sorry, si Mami kasi. David Lupangco. David Licao. David Licao. Yan. Hello guys, welcome to my vlog. Hindi mo vlog to. Hindi mo vlog to. Welcome to his vlog. Yan. So, ngayon nagsama na ulit kami ni David after a long time. May dalawang chinito na naman na nasa screen nyo ngayon. Pause ka na naman, pre. Oo nga eh. Papunas na. Totoo. Ay, damit ko pa pinampunas na. So ngayon, bakit si David nandito? Kasi alam ko marami sa inyong nakikita si David sa mga movies, sa mga teleserye, sa mga shows. Pero ngayon, makikilala na natin kung sino nga ba talaga si David Lupangco. Licao. Licao ko eh. Si David Alfred Letrano Licao. Sino yun? Ikaw. Ako. Hindi. Meron kaming, syempre, Kuya Korea, kasi baka magalit siya pag iba kinain namin. Gusto ko talaga bondan eh. Pero wala tayong choice. Kaya... Yan, Kuya Korea. Open na kami sa SM Clark. Wow! Nag-promote pa! Ang galing! Pasak! Magaling. Swabe lang. So ngayon, magmumukbang tayo kasama si David at aalamin natin ang buong storya ni David Licao. Wow! Ang sarap ng pakinggan. This is the bibimbap. Bibimbap. And this is the... Bulgogi. Yan. Yes. Alam mo talaga, boss, ang iyong mga pinanininda. Oo. Sakto, hindi pa ako kumakain. Excited na ako. Naalala ko last time, kinain ko to sa UP Town. Sarap na sarap ako kahit sinabi kong hindi. Ako naalala ko. Pinakbo ko, na-stress ako eh. Sobrang sarap nitong bulgogi na to kasi alam nyo, dito sa Kuya Korea ay talagang quality yung mga food nila. For their price na hindi naman sobrang mura, hindi naman sobrang mahal na sa gitna. Nagmura kami. Nagmura pa kayo? 215 na lang yan ngayon. Nagmura din ako. Joke lang. 250 na lang to? Oo, 1.5. 215. Grabe, ang sarap talaga. Para ako na sa Japan. Eh, Korea yan. Korea ba? Oo. Korea. So, habang kumakain tayo, interviewin kita. At interviewin mo rin ako. Okay. Makikita niyo ulit kami kung paano kami off-cam. So, kakainin ko na rin itong wings mo ha. Ano bang wings to? Wing... Yangnyeom at... Yangnyeom, oo. Yangnyeom. Ikaw nag-order sa Grab? Ako nag-order pero nakalimutan ko yung pangalan. Oh, burger. Yan talaga si boss. Tinitingnan pa niya yung mga pinapadala ng Grab. Ano masasabi mo sa burger? May dumi. Anyway, sino ba talaga si David Licao? Tsaka sino ba talaga si Agassi Ching? So, kung alam nyo guys, si David ay nag-aral siya sa Grace Christian High School, kung saan doon kami nag-school parehas. Tanong ko lang, nung bata ka pa, nakikita mo ba sarili mo na magiging big time na artista? Hindi, kasi ano ako nun eh, basketball lang yung ginagawa ko. Totoo yun. High school si David Licao ko, mahilig mag-basketball. Oo, So basketball. just, naging player ka ng CSB, di ba? Oo, CSB. Team A, Team B. Team B, tapos mag-team A na sana, kaso lang na car accident. Pero kung hindi man nangyari yung
specific na incident na yon, player ka na ngayon. Oo. If you were to choose ngayon, ano mas gusto mo maging? Basketball player or actor? Siguro, long time passion ko yung basketball. Actually, pag si David talaga Oo. basketball, hungry lagi. After nito, magbabasketball nga siya eh. Oo. Actually, lahat ng mga nangyayari sa Philippine basketball, alam ko, kunwari sila, Lance Abando. May mga friends ka na Kai basketball Soto. players. Oh, si Kevin Cambao. Nakaka-training ko yun. Oo. Di ba? Oo. Sino mas magaling sa inyo? Ako. Yun na yung confidence. Joke lang siya, mas magaling siya. Pero ikaw mas magaling. Kanino? Sa akin. So, mas magaling ka kay Kevin Cambao. Ay, oo, ganun. Teka, inunahan mo. Wala nga akong sinasabi. Inunahan mo na lang. Magaling ako sa kanya. Mas magaling ka kay Kevin Kiambao. Ay, mas magaling ka sa akin. Mas magaling ako sa'yo. Ay, mas magaling ka kay Kevin Cambao. Ay, lagot ka. Gusto mo kita MVP yun. KQ, joke lang ha. Tropa tayo. Ito kasi ang daming sinasabi. Bakit na magaling talaga mag-basketball? Nagdadunk pa nga ito dati eh. Oo. Ikaw ba? Oh, nagdadunk. Dunk. Sa CR. Pag tinatapon ko yung tissue. Yan, so magaling siya mag-basketball. But sa hindi inaasahang pagkakataon, ay napunta ka sa acting. Oo. Pwede mo ba ikwento kung paano nag-shift from passion mo na basketball to acting? Naalala ko kasi nung na-accident nga ako. I couldn't play basketball na dahil syempre may mga nangyari sa... Ano ngayon ba na-feel mo yung effects mo? Hindi na. Siguro dahil hindi nga ako mahilig mag-aral noon, eh naghanap ako ng... At least aminado ka. Oo, di ba? Hindi ako mahilig mag-aral noon. Kopya ko. Hindi, joke lang. Okay lang! Totoo lang! Kopya-kopya sa katabi, pamaypay, tingin. Huwag mo sabay, baka na tayo dyan. Okay lang, sorry sa mga taga-grace na teachers niyan. Oo, so... I think tinry ko lang yung modeling. Naalala ko... Cycles model. Oo. Naalala ko nga dati, nag-VTR ako. Hindi ako nakukuha. Sing. Yes, yes, yung puro yes. Yes. Gima. Tapos gagawin mo rin. Oo. Sige, palitan Sige, tayo. oo. Ikaw, Choy, magsabi. Hi, my name is Agassi Ching. I'm I'm 26 years old. From QC. Yes po, modeling. May konting commercials. Ako lang po si David Licao ko. Cute lang. Ganun ba sinasama sa BTR? Oo. Kaya nga di nakuha eh. Kaya ka hindi nakukuha. Oh. Hindi, joke lang. Ayun, game. Oo. Happy. Yes! Yes! Sad. Yes. Oh, sobrang sad naman nun. Next. Excited. Yes! Iba yun eh. Yes! Iba pa rin Iba yun. pa rin yan? Yes! Ikaw? Yes. Oh, tatlo yun ah. Isa lang hiningi, tatlo binigay mo. Iba ka talaga. Oo, pare. Ano pa? Extremely happy. Yes! Yes! Parang pangit. Sira magalit siya si tita. Kaya nga eh. Oh, ikaw extremely happy. Yes! Para ka naman nag-super Mga saiyan. lokohan nun. Pero yun, nag-VTR ka, pero nag-modeling ka. Hindi ako nakuha noon, pare. Actually, talent ako dati, pare. Ano ka pare? Talent. Nag-talent din ako pare, 500 pesos per Oo, day. ako rin, 500 pesos. Lakad-lakad lang. Lakad-lakad lang. Actually, wala pang may alam nito kasi feeling ng mga nasa showbiz, para everything was given to me. Kailangan nila malaman to. Ako akala nyo si David from bigla ang boom lang dahil sa mga connections ganyan. Hindi nyo alam pinagdaanan niya. Nag-start siya from the bottom din talaga. Oo, nagtatalent. Kailan ka nag-talent? Anong year yun? Siguro 2015. As in, walang masyadong attention sa'yo. Wala. Alala ko. Tapos magkano TF mo nun? 500 pesos lang, tapos buong araw na yun. Panggas mo lang yung Panggas time na ko yun. lang ako kasi gusto ko talaga mag-artista. Bakit? Alam mo naman, kaya mong kumita na mas malaki sa ibang bagay pero ginuo mo tong mga talent na 500 pesos per day lang. Siguro kasi at that point, hindi ako aware kung ano yung pag-artista talaga. Akala ko ganun. Kasi wala naman ako manager that time. So nag-start ka, ikaw lang talaga. Oo. Kaya try kong mag-artista. Mag-strive. Oo. So, gaano katagal kang dumaan dun sa process ng pagtatalent na yon at hanggang nakakuha ka ng first break mo? I think a few times hanggang sa... Ayun, nakalala ko na yung manager ko. Ganun. Months, years? Years, oo. Matagal Years yun. din? Oo. So inabot ka ng years bago ka talagang magkaroon ng break? Oo. Buti hindi ka sumuko? Actually, dapat i-give up na ako nung graduate ako ng college. Kasi parang naisip ko, parang baka hindi para sa akin. Hindi naman talaga ako kagwapuhan. Ganun. Tsaka yung Chinese is medyo mahirap mahanapan ng role dati, Oo, diba? tsaka mahihain tayo eh. Oo. Diba? So, ayun. Ikaw lang pala yung mahihain. Makapal mo ka. Ako lang pala, sorry. Ito pala, makapal mukha. Makapal mukha nito. Huwag mo na idiin, no? Sorry. Kailan yung first break mo talaga? I think yung success sa career ko sa GMA, hindi siya mabilisan eh. Sa Maria Clara lang talaga ako Biggest break mo? Oo, I would say Maria Clara. Pero sa GMA, nagkaroon naman ako, yung mga lead na ako, nabibigyan ako ng mga shows ng GMA. Oo. Actually, nanonood naman ako. Wait. Support pa rin. Nakikita ko yung mga shows mo. Nanonood niya ng shows. Nung nakuha mo tong role sa Maria Clara, I think there's a story na hindi alam ng lahat. Na hindi dapat ganun kalaki yung magiging role mo doon. Oo.
But, nangyari lang dahil nagustuhan sobra ng tao yung chemistry niyo ni Barbie. Kaya, iniba nila pa yung script para lang ma-highlight kayo dun sa show. Oo. Dinagdagan nila yung mga scenes namin together kasi ngayon nagustuhan ng mga tao. So, it only means something. You have that star power na tinatangkilik ng mga tao. You have that aura na hinahanap-hanap at nagpapakilig at nagpapa-added ng ratings ng show niyo. Hindi naman. Baka ikaw. Puta lang akong show eh. Ito lang show ko, channel ko. Okay nga yung channel mo eh. Magpalit na tayo. Ako lang artista. Dami nanonood eh. Ikaw lang YouTuber. Hello mga kapuso. Oo! Naalala nyo guys na last time na sinabi ko na si David ay magagawa ng channel. Proud ako sa kanya. Nag-comment pa ako. Oo, gumawa ako ng Nag-upload siya. video. 1 year ago, hindi na nasundan. Kasi gusto ko nga eh. So yung next vlog ko, kasama ka. Oh! Sige ah. Oh, sige. Comment down below kung ano gusto nyo gawin namin ni David. Kahit ano pa yan, comment down below. So, yung nagkaroon ko ng Maria Clara, ganyan. Amen. Umuya pa ako. After nung success niyo sa Maria Clara, kamusta naman? Ano nagbago sa buhay mo? And kung may mga projects pa rin kayo ni Barbie together? I think a lot has changed. Siguro dati, pag lumalabas ako, hindi naman ako nakikilala. Siguro kilala ako na parang artista. Pero ngayon, nung after Maria Clara, nakita ko talaga na malaking pagbabago. Sa buhay mo? Oo. Kasi parang, syempre, mawawalan ka ng privacy, di ba? Lalabas ka, tapos parang, Are you fine with that? Oo, nasanay naman ako. Pero siguro nung start, medyo nakakagulat. I think kahit naman sino. Kahit sino naman, oh, kasi biglang, uy, Oo, kahit eh. nasan ka, uy, si David. Oo, nagulat ako dun. Pero syempre, saya ako na nagawa ko tong mga bagay na. So, may mga projects pa rin kayo ni Barbie after. Oo, meron pa yun. Pulang araw. Red Days. Red Days of Summer. Bakit Red Days? Gusto ko sa Pulang araw na mainit. Joke lang, pulang araw malapit din sa GMA. Walang araw na mainit ang Happy ka naman na may mga projects pa rin kayo still ongoing ni Barbie after everything. Oo, syempre I'm super blessed na makapareha ka sa gaya ni Barbie na I would say one of the best actress not just in GMA Wow. but also in the whole industry, di ba? You mean that? Hindi lang dahil sa camera. Oo, magaling talaga si Barbie. Hindi ba siya magaling? Magaling si Barbie. Magaling talaga siya. Oo, I'm Magaling happy nga na he's partnered with one of the best actress, hindi lang sa GMA, kundi sa lahat. Magaling talaga si Barbie Umarte. And I would say na natuto rin ako sa kanya. Ano mga natutunan mo sa kanya? Umiyak. Medyo ka. Siyempre, kailangan mo Umiyak! Kailangan mo mag-keep up, pare. Oo, syempre, grabe, veterano na. Oo. Diba? Magaling na mag-actors. Kailangan on par kayo. Oo. So sa tingin mo, nag-evolve ka nung naging tandem kayo. Oo, for sure. Dahil ko natutunan. Kaya mo na umiyak on the spot. Oo. Oh, iyak ka ngayon. Kumiyak talaga siya. Alam ko yung teknik mo eh. Yan ang ginagawa ko eh. Oh, sige. O, mabilisan tayo umiyak. Ah, sige. 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 Okay. 1, 2, 3. Walang cut to guys ha. Makikita niyo talaga yung internalization na ginagawa namin. Masumulong din sa akin ito eh. Natawat ako pala eh. Ika, gusto ko habulin eh. Ako bumiyak na ako. Wait lang. Ginagawa mo? Galing mo ah. Anong technique? Wait lang. Talo ko, ang dami. Kasi naiyak. Sarap kasi ng pagkain ng Kuya Kuli eh. Ay, ganun. Parang gusto ko na itapon eh. Ay, grabe ka. Hindi, joke lang. Masarap talaga. Ayan, so, I'm sure marami ka pang projects na magagawa niya in the future. And ngayon pa lang sobrang proud ako. And lahat ng mga supporters mo, siguradong proud na proud din. Yes, oo nga pala. Meron nga pala kaming movie ni Barbie Fortesa, That Kind of Love. June 26 na yan, shoot namin to sa Korea. What kind of love? Some kind. Tungkol saan yung story niyan? Anak mayaman ako, ganun. Parang ikaw. Hindi naman yung bahay dito ni Agassi talagang pamalupitan to. Utang lang. So yun, abangan nyo, June 26, That Kind of Love. That Kind of Love. Yes. What kind of love? Some kind of love. Yes, that kind of love. Ang napambaw pa itong usapan natin. And, aside from being one of the most known actors in the Philippines, naisay din si David na nagulat din ako. Kasi with acting, almost every day, may shoots, may taping, may Oo. endorsements ka. Oo. But also, David is a ganap na businessman. Yes. Nagpapautang siya, kasi iniinteresan niya. Yes.
Yung may business. Hindi yung business ko. mo. Meron siyang restaurants, Restaurant. Kuya Korea, and Sobra Cafe. Tapos meron din siyang construction. So, as a David Licauco supporter, Yes. oh, grabe naman yung pag-ayas. Nagtataka ako, paano mo nag-juggle yung pag-acting sa work mo, sa business, at sa lahat? Mahirap naman talaga yun. Siyempre, marami kang kumbaga facets sa buhay mo, di ba? Wow, faucet. Yung ba yung may tubig na lumalabas? Faucet, oo, faucet. Faucet, oo. Oo, di ba? Meron akong business, Oo. meron akong showbiz, nandyan yan, nag-basketball pa ako. I think ang hirap mag-time management. What's the secret? As long as you want something, you go after it. Goal-driven person ka. Oo. Like you push through kahit anumang hurdles meron dyan. Basta you see something, you want it, you get it. Oo, at all costs. oo. So kahit minsan mahirap, talagang kailangan kong gawin. Di ba, kunwari, nag-workout na ako. Eh, meron kasi akong sleep apnea, so kailangan ko muna mag-workout sa umaga. Yun pa, oh. Eh, kung may taping kami ng 7 a.m., magigising ako ng alas 4 para mag-workout lang. Nakakatakot ka pa minsan sa gym. Piling ko may multo eh. Pero nag-gym pa rin Saka ako. ka sa paranormal namin minsan. Ano mga Gusto ganun ka? eh, no? Sige, sige. So mga ganun, anyway, I feel like kung ano yung gusto ko, talagang ginagawa ko. Kasi you use it as motivation para sa goal. Oh, ang goal ko, syempre, makapagbigay ng magandang future para sa future family ko. Wow. Nakaka-amaze na kahit alam mo nang successful and sikat siya, nararamdaman ko dito na focus pa rin siya sa goal niya. Kumbaga, you're not yet there pa rin, no? You're still Oo, not yet eh. there. You're still far pa or mga sa tingin mo, ilang percent ka na sa final goal mo? Parang palagi ko sinasabi dati na ang wish ko lang is maging stable ako. Pero actually, feeling ko as humans, never tayo maging content eh. Oh, we will always want more. Oo. So, I just feel like sometimes, siguro, I think we just have to like step back, maging grateful kung ano yung meron tayo. Cherish natin kung ano yung nandyan. Actually, I needed that. Diba? Kasi, for my perspective naman, kailangan ko yung sinabi mo kasi ako, nagde-daily vlogs ako. Umabot na sa point na wala na ako masyadong tulog. 2 hours, 3 hours kami ni Rick. Everyday, pag-shoot, pag-vlog, pag-iisip ng content. Kasi, like you said eh, parang it can never be enough eh. I'll always want more. Yung goal ko, parang kailangan kong i-push to the point na napapabayaan ko na sarili ko. At parang masyado ako nagiging goal-oriented. Parang style na, Tapos minsan nasa-stress ka din. nasa stress na ako, nakakalimutan ko na I should take a step back din pala na, uy, may mga na-achieve na rin ako. Hindi ba naisip parang pare paminsan siguro, a year ago, 2 years ago, or maybe 5 years ago, pangarap mo to eh. Oo. Pero ngayon na nakuha mo na siya, meron na naman tayong gustong panibago. Bagong goal, di ba? Oo, so parang minsan, feeling ko, kahit meron tayong goal, kailangan din siguro natin mag-step back at Tama yun. maging grateful, enjoy natin every moment. Paminsan kasi pare, palagay ko nakakalimutan natin yung ano eh, what's important in life. Yes, exactly. Family, yung aso mo, friends natin, kung saan tayo nanggaling. Kasi we're all just, occupied sa worldly things. Wow. Diba? It's very nice to hear. Sorry, medyo naging seryoso lang ako kasi nakaka-relate ako kay David eh. Lupang ko. Ikaw kung nga eh. Mabalik naman dun sa sleep apnea mo. Ah. Yung sleep apnea mo, can you give a more detailed explanation kung paano yun? I think nag-start to na 16 years old ako. 16 years old, may sleep apnea ka na? Oo, pero hindi ko siya pinapansin. Ano ba yun, like, pag natutulog ka, napuputol yung hininga mo? Basically, yung finding sa akin, nagpa-sleep test ako. Para my breathing stops for 30 seconds straight, 30 times in an hour. So basically, 30 times in in an hour. So parang 30 seconds. Hindi ba delikado yun? Hindi ba Delikado siya. Tegi yun? Oo, medyo. Oo. Kasi so, 16 ka pa lang. Oo, hindi ko siya na-address dati. Wait lang, 30 seconds, 30 times in an hour. 30 seconds straight, hindi ka humihinga pag tulog ka. Pero hindi mo nararamdaman pag gising mo, parang wala. Hindi, stress ako sobra sa umaga. Kaya ngayon na diba, nung nakita natin, parang eye bag ko, ang dilim. Kasi nakatulog ako on the way here. Galing ako Makati. Hanggang ngayon may sleep apnea ka pa. Meron pa rin, nagpa-opera ako, pero medyo bumabalik pa rin. So ngayon, 30 seconds pa rin. Siguro a bit less, kailangan ko magpa-sleep test. Pero bro, delikado yun ha. It's very scary to think na bago ka matulog, anything can happen. Oo, bro. Naiisip mo rin ba yun? O, alala ko dati, binabungot nga ako palagi, di ako makahinga. Pag gising ko parang, I would go on depression. Kasi yung sleep apnea kasi, nakaka-anxiety and Oo naman, siya. kahit sino. Isipin mo, pag natutulog ka, hindi mo mapapansin, hindi ka na makakahinga. Oo, I think umabot na ako sa point na parang nisip ko na, tanggap ko na siguro kung ako ng dahil sa sleep apnea. Dati syempre, pero syempre ngayon kailangan ko i-address yun, di ba? Ina-address ko naman na slowly, nag-CPAP machine ako. I think I'm better, pero syempre, minsan ako sa kotse. Hindi mo pa rin may Oo, sa kotse ako, hindi ko naman dali yung machine. Makakatulog ka ba yung ginagawa? Oo. May mga nababash pa sa'yo sa ganun, wala naman. Siguro pa minsan, naging mukhang mataray dahil Para sa mga nagsasabing mukhang mataray si David or manuhan nababash sa kanya, ganyan lang talaga itsura niya. Hindi yan masyado marunong umiti. Sabi ko nga, hindi ka marunong umiti. Yan.
Tsaka yung sleep apnea niya is very serious condition. And syempre, sana mawala na. Sama kita sa prayers ko. Hopefully sa mga viewers natin, sama natin sa prayers ni David. Ang dami mong pinagdadaanan, bro. Ngayon dito sa interview na to, lalo kita hinangaan. Legit. Kasi you have the sleep apnea thing. But still, you can do a lot of things. Kahit ina-anxiety tayo minsan. Work, play, basketball, meron ka pang business. Grabe. Ako, it's hard just being a content creator na gumawa ng daily vlogs. What more kaya kung meron pang mga iba. So, bro, I salute you. Seryoso to. Solid. Yung pagkain lang nila hindi masyado masarap. Grabe ka. Masarap. So yun guys, ang dami natin nalaman kay David ngayon na ako, personally ngayon ko lang din nalaman kasi David's a super busy guy. Pero bago matapos ng vlog na to, hindi natin tatapusin na wala tayong naririnig na joke kay David Picaco. Yan! Okay, joke. Ay, prepared! Wala nga eh. Ano joke mo? Tingnan natin matatawa ang viewers sa joke ni David. The joke. Postiso ka ba? Joke ba yun o banat? Bakit? Kasi I can't smile without you. I'm so tired of love songs like if it turns out the way they do. Doon sa akin mo sinasabi yan? Tuwin ako dun eh. Sa kanila ba? Para sa akin ka tumitig eh. I can't smile without you. Ang hirap talaga pag dalawang lalaki nagbablog. Malito. Nako-question ko na ang pagkalalaki ko. Ikaw naman. David, Oh. ano? Ang tigas pala ng ano mo, no? You work out? Sometimes. Okay. Wait, sorry. David, anong bansa ang mabilis? Sirit. Oh. Iran. Bakit? Kasi tumatakbo siya. Galing ah. Hindi pa tapos. Oh. Anong bansa ang mas mabilis? Ano? Egypt. Bakit? Nagko-commute na siya. Galing ah. Anong bansa ang pinakamabilis? Ano? Indonesia. Bakit? Kasi andun na siya. Ang galing mo. So yun guys, it's been a while and kung gusto niyo pang makarinig ng more jokes mula kay David kahit banat yung ginawa niya, abangan niyo sa channel niya. Mag-upload na raw siya sa YouTube channel niya. Promise yan. Promise, mag-upload ako kay una Mag-guest ako. Guest mo na rin si Mami kung gusto mo. Sige. I-comment down below niyo kung ano gusto niyo gawin namin ni David. Pero for now, papakitaan tayo ni David ng isang malupitang TikTok. Kaya lang natin nakikita si David na ganito. Sa isang patropic. 1, 2. Tanan. Smile. Sa isang patropic. Ano? Ha? Ganon. Ganon? Just step back. Hindi, nakalimutan mo yung ganon eh. Ibang sayaw yun. Walang ganon yun. Okay, game. Okay. Sa isang patropiko. 1, 2. Tanan. Sa isang... Ginagawa mo. Yeah!